nag-submit din ng kanyang affidavit. Kung titingnan natin yung mga affidavits na to, na kung i-analyze natin, lumalabas dito sa mga affidavits nila na yung una nilang narrative, yung una nilang kwento ay gawa-gawa lamang. No? Because they have issued another affidavit saying that the original affidavit which they executed was out of a for protection for all the members of the team that apparently conducted the buy-bust. Pinasinungalingan po nila ngayon itong totoong nangyari dahil sila po ay nagbigay ng bagong affidavit. Ito ay isang inquiry lamang, parliamentary inquiry, Mr. Chairman. Kung titingnan mo, parang ano ho mangyayari dito sa sino ho ang punot dulo, sino ho yung ugat nung pagsisinungaling dito sa nangyaring operasyon na ito. At sa aking paniwala, this person should be made accountable. Because perhaps this is not the first time that he has done this. Siguro, baka isang beses, dalawang beses, o more than 10 times, no? Wala hong parang lumalabas lahat to parang wala hong nagtuturo kung sino ho yung may utak doon sa scheme o doon sa first narrative na kanilang ipinalabas, no? Sa pamamagitan ng kanilang pagpasa nung una nilang mga affidavits. So, second, Mr. Chairman, dapat po meron ding managot dito sa paggamit ng ebidensya. Yung Camry, Toyota Camry, na kung saan ay supposedly ito ay ebidensya sa isang krimen at ito ay nasa impounding area, pero ginamit po sa isang police operation. Hindi ho ito bago. Alam ho ito ng ating PNP na kadalasan na ginagamit, no, for their operations, yung mga sasakyan, motor o gamit na nasa kustodiya ng ating kapulisan bilang ebidensya. Now, we all know that there is a corresponding crime that has been committed by using all this evidence, and there is a corresponding penalty for this. So, Mr. Chair, I suggest when we write the committee report, let us include the culpability or the accountability of the person who allowed these illegal things to happen. Para lang ho makonsider natin sa ating committee report. Ngayon ho, lumalabas kasi na lahat ho na nag-execute ng bagong affidavit, wala na hong tinuturo kung sino ho yung may utak. So, yun lamang ho yung aking tanong, Mr. Chair. Actually, parang nabasa ko yan dun sa issued by DILG, yung sa command responsibility ni DILG Secretary Angelo Reyes, if I'm not mistaken. So, doon magpo-fall yan yung command responsibility. But, of course, it's up to the regional director, provincial director to give the appropriate penalties in accordance to the participation of the different members of the operating team. The most important thing is we were able to establish that there was some deception. Doon sa affidavit ako, I don't want to sound like I'm weak, na parang ito nga yung sinasabi kong predicament ko kay Congressman Acop last night yung, di ba? Luckily medyo this man is strong alam mo, hindi naman ako pulis di ba? Meron pa rin akong emosyon pag nababasa ko yung you will be the next Congressman Bosita. So nakikita ko yung story na ginagampanan nila that
merong gagawing operation, but unfortunately, wala pang dumarating yung PIDEA report. So, parang sayang yung mahuhuli natin. So, we have to go with this, ganun. But still, mali. Mali. Alam nyo, okay sana kung nagsabi na kayo ng totoo right away eh. In the first hearing that we conducted, nabanggit niyo na agad lahat eh. But, nalaman namin eh. Nakita namin, naintindihan namin ang story, and we warned each and every one of you that we know the story. But still, nagsisinungaling kayo. But now that we have conducted a executive session, and there, na-reveal ang lahat, somehow meron ako sa part ng puso ko na I'm being thankful. But on the other side of my heart, kasi merong biktima eh. May naapi eh. May nagawa ng masama eh. So, being a human being, and being the chairman, I want to be transparent as I can. And of course, hindi natin kailanman matatawaran yung nagawang masama. Di ba? So, yun ang pinanggagalingan ko sa ngayon. And I wanted to have this hearing badly and to have an closure on this as well. So, bago ko tawagin yung iba, siguro, wala na po ba magsasalita? So, pwede na tayo magsimula ng ating ng interpellation o who wanted to ask questions. I think Congressman Busita wanted to ask something. Di ba? So, Congressman Busita, you are recognized. Thank you, Mr. Chair. Good morning po sa lahat. Mr. Chair, before my interpellation, gusto ko lang sabihin, Mr. Chair, na napakaganda po nitong House Resolution ni Honorable Chairman Acop. Kasi po, katulad ng mga naunang resolutions niya, parang kung hindi niya pinansin, hopeless na eh. Alam po natin na sa mahihirap na tao, pagkaso-kaso na, talagang amenably, mas magagaling ang polis. Kaya talagang napakaganda po nitong mga House Resolutions ni Honorable Chairman Acop. Katulad po nito, very clear. At nagbago po sila ng kanilang sworn statement. Wala talagang bypass operation. Ang alleged suspect, wala talagang baril. At hindi talaga siya pumutok. And most probably, Mr. Chair, kaya pala namatay siguro ito, siguro kasi wala naman ako sa position na sabihin kung totoo yung aking assessment. Loss of blood kasi mali yung trabaho ng pulis natin. Gusto nilang sa papel ay itama, masyadong na-delay. So, just like nabanggit po ni Honorable Congressman Barbers, dapat mapanagot yung dapat managot. And ang maganda nito, Mr. Chair, magiging aral ito sa lahat ng mga pulis. Kahit ang intention natin ay maganda at sinasabing you suspect, allegedly, nagtutulak, hindi pa rin pwedeng i-shortcut. O katulad niyan, may mga naimbestiga na dito, mga na-dismiss, nakulong. O paano ngayon yan? Ang maganda lang po dito, Mr. Chair, magiging aral ito sa iba nating mga kapulisan na patuloy pa rin gumagawa ng masama at hindi alunsunod sa batas. And ako po, kumpiyansa, Mr. Chair, resulta ito ng matagal ng practice na kailangan may accomplishment. Pinipilit. So, hindi ko naman po sinasabi o pinagtatanggol itong mabababa nating personnel. May kasalanan din dito yung mga senior officers
Hindi nila nasusupervise ng tama yung tao nila. Ang laging nasa isip, accomplishment, papogi, pasikat. Paano ngayon yan? Ang masakit nito, Mr. Chair, yung namatay, may 7 anak. Ano na magiging buhay ng anak niya? So talagang, Mr. Chair, I agree with the Honorable Congressman Barbers. Dapat mapanagot ang mga dapat managot na police personnel. And in fairness to those PNCOs concerned, dapat ma-extend yung accountability sa mga officers. Hindi pwedeng isacrifice natin yung PNCO lamang. Unfair yan at matagal ng practice yan. Pagalingan ng pagpapalusot. So again, Mr. Chair, mamaya ko na lang po ipagpatuloy yung interpellation ko. Again, on behalf of kababayan nating mahihirap, katulad ko po, galing sa mahirap na pamilya at bata pa ako, nasaksihan ko na yung pang-aabuso ng ibang kapulisan. Maraming salamat po, Honorable Chairman, Congressman Acop. Kung hindi dahil sa iyo, and of course, sa ating Chairman, Honorable Congressman Dan Fernandez, Chairman, and other members ng committee, sa ngalan po ng ating mga babayang mahihirap, maraming salamat po sa inyo. At least sa ganitong pamamaraan ay nabibigyan po ng hustisya ang mga katulad nila na nabibiktima ng matagal ng maling gawain ng iba nating mga kasama sa kapulisan. At ang resulta po nito, naniniwala ako, doon sa mga kapatid natin sa PNP, si Honorable Chairman ako at iba pang mga retired police personnel and other members, and of course, the chairman of this committee, hindi namin ginagawa ito para pitpitin o pahirapan yung PNP. We love PNP. Kasi kung ma-address natin itong mga ganito, masasawata, masusupil ang malpractice ng ibang personnel, pasikat, gusto, marami accomplishments, gusto, pabida. Pag na-address na yan, later on, mawawala na yan, gaganda na ang PNP, gaganda na ang tiwala, tatas ang tiwala ng taong bayan. Bottom line, maganda para sa lahat. Magiging maganda ang imahe ng PNP, hindi na matatakot ang taong bayan, at magiging maganda ang relasyon ng PNP and community. Kung babalikan po ninyo yung PNP mission, masyadong taliwas yung inyong ginagawa eh. Meron pang ibang House, kung di ako nagkakamali, may House resolution pang iba si General Acop na katulad ng mga nangyari doon sa Los Baños, Mr. Chair. Kalamba, police ang involved. Imagine, ang nag-abduct, ang nag-kidnap, police personnel. So, napakaganda nitong ganitong nangyayari, Mr. Chair. Kasi natatakot na ang taong bayan sa pulis eh. Nung bata pa po ako, Mr. Chair, banggitin ko lang, pag may nakitang pulis, high moral ka eh, feeling safe. Totoo ang sinasabi ng taong bayan, pag nakakita ka ng pulis ngayon, natatakot ka. Baligtad. So, brothers and sisters from the PNP, baguhin natin ito. Yun lamang po, Mr. Chair. Maraming salamat.